O yan pa isa, nakakahiya po ang nangyari sa Senado. Nakakahiya, nagiging comedy, drama, ayan si Erwin Tulfo po nagsasalita. Susundan pa ng hindi dapat nangyayari 'to, Senado. Sila po naninira sa Senado. Bakit po nung hinabol si Bato, wala po kayong sinabi? Hindi po ba nakakahiya yun? Kapwa niyo senador, naroon po kayo, naroon kayo. Kapwa niyo senador hinabol para hulihin na parang isang kriminal. Wala kayong sinabi? Nariyan ba si Spencer? Spencer, kumusta naman diyan sa Hong Kong? Okay. Yung sinasabi nila, parang gumuho na yung Senado, parang lugmok na yung Senado. Sabi ni Risa Ontiveros, whether we stand in minority or the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, moral authority before the Filipino people. Bakit? Hindi ba mas nga nakakabilib nga na pinagtanggol ni Aplaska? Alam niyo po, suspendido si Aplaska 6 na buwan. Sumunod po ang Senado. Pero masuspend ka man, General Aplaska, yung pagkabilib namin sa iyo, talagang bilib na bilib kami. Huwag po nating kalimutan mag-likes. Isang likes naman para kay Mau Aplaska. Kinasangkapan eh. Isang likes para kay Bato, isang likes para kay Aplaska. Okay. Eto naman po, si Ronald Llamas. Senator Robin, explain mo naman ang CCTV footage. Promise, hindi kami magtataas ng boses. Alam mo, ginagawa niyong tanga yung mga tao eh. Itong mga katulad nito ni Ronald Llamas, yan, dalawa kayo ni Risa Ontiveros na pag nakikita pa lang namin, kumukulo na dugo namin. Si Hontiveros, ah, sabi niya, paki-explain daw yung CCTV footage. Ano po ba dapat explain doon? Sabay na lumabas si Bato tsaka si Robin Padilla sa Senado. Ano po ang kasalanan ni Robin? Kung kasalanan po ni Robin na tiyakin niya na yung kanyang kapwa senador ay makalabas ng ligtas sa Senado, kung magmistula siyang bodyguard ni Bato, ano po ang kasalanan ni Robin? Pugante ba si Bato? Hindi. Bakit po? Walang warrant eh. Kayo kumikilala ng warrant of arrest ng ICC. Pero si Miriam Santiago, hindi. Yung mga Pilipino, hindi. Dahil kami, Pilipino kami. Yung warrant of arrest na kikilalanin namin mula po sa Korte ng Pilipinas. Lagi niyong kinukumpara si Dilima, si kung sino pa man yung mga nabilanggo. Ang pangit, Llamas, ang pangit ng mga katwiran mo. Oh, yung mga mahilig, alam niyo yun sila, no? Hilig din nilang gumamit ng fake news na salita. Eto po si Swan, na taga Mindanao. Taga Mindanao malamang 'to kasi ginamit niya yung, Mindanao, eh. Swan, it's fake news to say all Mindanaoans oppose VP Duterte impeachment. Talagang fake news kung sasabihin mo lahat. Pero 'pag sinabi po kasi mga 98% ng Mindanao, yung 2% fake news pa rin. Meron po tayong tinatawag na generalities. 'Pag sinabi mga taga Mindanao, opo siyan kay VP Sara, ibig sabihin super majority ng taga Mindanao. Pinipilosopo niyo lang, eh.
Oh, eto po, ganito po sila manira. Parang alam nyo, okey lang sana kung ipansisira niyo kay Cayetano. Si Cayetano tumanggap ng maleta, si Cayetano ayaw mag-imbestiga sa mga maleta, wala pa po, araw pa lang, ino-organize pa lang po yung Senado. Grabe niyo na po atakihin. Mag-likes-likes po tayo, 463 lang ang nagla-likes, 1,251 po tayo. Eto pa isa, naglalabasan po sila, parang mga singaw. Eto naman po si, Barry Gutierrez. "The current Senate is an embarrassment." Nakita niyo po, pare-pareho, mapa-media, mapa-troll, mapa-bayaran, the current mga padilawan, kakamping, pare-pareho po ng sinasabi. Embarrassment, nakakahiya, walang dignidad, gumuho ng ano, puta araw pa lang, pagbigyan niyo. Kailangan pa ba talaga natin ng Senado kung ganito lang ang aasahan natin? Ano bang ginawa ng Senado? Nagnakaw ba si Cayetano ng bilyon-bilyon? Eto po, napakasakit nun sa'min, sabi ni Pia Cayetano. Hindi napigilan ng Pia, "Wala ni isa sa inyong nangumusta sa amin." Ang sakit po nun. Mga tinuturing na mga kasama, hindi man lang kinumusta, "Kumusta kayo diyan? Nagpuputukan, ayos ba kayo?" Sa kanila 'to po politiko lahat, politiko. Pulitika ng pulitika lang, hanggang pulitika lang po lahat. Okey, ang usapin po ni Bato, usapin po na soberenya ng Pilipinas. Usapin po 'to ng kaninong korte. Simple lang naman yung hamon namin sa mga tao na 'to. Gustong-gusto niyo makulong si Bato? Magsampa kayo ng reklamo. Ang dami niyong sinasampang reklamo kay VP Sara. Alam niyo po, panahon na para tigilan natin 'tong kasasamba diyan sa ICC. Si Miriam na po nagsabi na hindi po pupuwedeng dun kayo unang magsasampa. Issue of complementarity. Paliwanag po ng isang international lawyer na may karanasan na mag-abogado sa prosecution sa ICC at depensa sa ICC din. Sinisira ng ICC yung kanyang sarili dahil dito sa kaso kay Tatay Digong. Matagal nang ni-reject ng Pilipinas ang ICC, pero pilit pa rin pong pinanghahawakan ng ICC yung kanilang jurisdiction sa'tin. Napakalaki kung alam niyo kung bakit, kung papaano po, okey ganito po, bakit po problema lang 'yan ng kasalukuyang gobyerno? 'Pag nagpalit po ng pangulo, puwede na pong hindi kilalanin yung ICC, tapos na po problema natin sa ICC. Pero 'pag ang pangulo po na sumunod dito kay Marcos ay kaalyado nila, tuloy-tuloy po 'yan. Huhulihin si Bongo, sinabi na ni Trillanes, hulihin po lahat po ng general. Demoralization po ang ginagawa nito sa hanay po ng mga kapulisan. Yang mga general na 'yan, sumunod po 'yan sa legal na utos. Legal na utos ng legal na presidente. Anong utos? Labanan natin ang droga. Masama po ba? Masama po ba na labanan ang droga? Yan lang ang tanong, Masama ba lumaban sa droga? Hindi. Masama ba sumunod ang mga general sa legal na utos ng legal na presidente? Hindi. Meron bang pagmamalabis? Meron. Katunayan, si Kian, pagmamalabis yung ginawa kay Kian. Magkakaroon ba ng katarungan yung mga sinabing pagmamalabis?
Magkakaroon ba ng katarungan? Magkakaroon, kung nagsampa kayo ng reklamo. Pamilya ni Kian nagreklamo, nakatamo ng katarungan. Yung mga nagsasabing walang katarungan, hindi naman nagreklamo, sasabihin nila, ang presidente si Digong, eh. Si BBM na po presidente, puwede po kayong magreklamo ngayon. Huwag niyo po sabihin papaboran ni BBM. Kung ang sinasabi po ninyo dahil presidente si Digong kaya hindi kayo nagreklamo sa Pilipinas, si Digong pa ba? Si Digong pa ba yung presidente ngayon? Nakakulong na nga si Digong, 'di ba? Kung talagang katarungan po gusto niyo, magsampa po kayo ng reklamo. Legal na legal po yun. Legal po yung war on drugs. In fact, yung US po nagwa-war on drugs ngayon. Bakit ayaw silang kasuhan ng ICC? Ang kaya lang po ng ICC katulad ng Pilipinas. Hindi po nila kaya. Propaganda lang nila, may warrant of arrest kami kay Putin. Pinagtatawanan lang po sila ng Russia. Pinagtatawanan lang ng Israel. Tayo lang po sumiseryoso diyan. Bakit? Colonial mentality natin. Lahat ng bansa ang tingin natin under tayo. Sabi nila, dapat daw si Bato maging role model dahil dati siyang PNP chief at siya ay isang senador. Kaya daw dapat sumuko siya sa ICC. Ang sabi ko naman, role model si Bato dahil siya yung bagong kung papaano yung pag-iisip ng mga bayani nung araw na hindi po sila sumuko sa dayuhang puwersa. Yan ang ginagawa ni Bato ngayon. Bakit siya magpapahuli sa ICC? Wala naman hindi naman tayo sakop ng ICC. Bakit tayo magpapasakop? Role model si Bato ng soberenya, ng pagiging malayang Pilipino, malayang Pilipinas.